Kumusta kayo lahat? Ngayon ay magta-target shooting ulit tayo. Ito ang aking libangan ngayon. Okay, so ang gagamitin ko sa kanya ngayong ang gagamitin natin pang target shooting ay itong aking crossbow na stainless ang pinaka-crossbow niya. Stainless ito. Yung mga gitla-gitla na yan, adjustment yan ng ating goma. So meron akong tatlong adjustment ng goma rito. Yan. May medium, minimum at saka maximum. Okay, so pwede rin itong dalawang goma ang gamitin kasi naka-design dito. Pwede tayo magdagdag dito ng meron pa siyang lagayan ng goma. Pwede tayo magsabit dito ng dalawang goma pa. So pwede ito maging tatlong goma kung gugustuhin natin. Pero isa ay okay na. Siya nga pala, ito ay lang ito, 10mm na rubber spear gun. So ang ating gagamitin ay itong aking isa sa mga spear gun na ginawa ko. Okay, pwede rin itong pwede siyang crossbow, pwedeng spear gun lang. So 2-in-1 ang aking gadget na ito. Ayan, kung spear gun ang gagamitin natin, may nakalagay dyan na sabitan ng ating goma. Okay, pwedeng tatlong goma ang ilalagay natin. Tatanggalin lang natin ang ating pinaka-crossbow, then spear gun na siya. Kaya nga ito ay 2-in-1. Okay, so ano lang yan, ang tornilyo na ito, 4 lang, matatanggal na natin ang ating pinaka-crossbow. Pwede nating adjust ang ating crossbow, pwedeng i-abante, pwedeng i-atras. So mamimili kayo kung saan yung gusto, kung saan kayo gamay. Okay, so yung aking trigger mechanism, ito ay Niptonic type. Napakalambot din na itong kalabitin, then madali rin ikasa. Then yung aking karete, simple lang. Ganito ang mga design ko ng karete. This time nilagyan ko siya ng ng spring. Yan, may spring yan para magbabounce, para maghihigpit. Then meron siyang pin para maglalak sa mga butas na to. Para just in case makatama man tayo, hindi ito matatangay. Naka-intact pa rin yung karete or hindi siya maglulus. Then sa pagkakasa niyan, itututok lang natin sa pinakabutas. Yan, nakalak na yan, hindi na mahugot ang ating karete. Okay, so ang ating paglalagay, dalawa ito. Pwedeng ipatong lang dito yung ating tali. Ito yung ating tali. Or ilusot dito sa ibabaw. Kasi may groove ang aking pinakadaanan ng bala. Ayan. May space siya dyan para sa tali. Yung bala natin hanggang dyan lang yan. Then yung ating bala hindi makakakalog o hindi makakawala sa ibabaw na portion na ito kasi meron siyang takip. So mag-i-slide lang siya sa ibabaw na ito. Wala siyang tsansa na umangat mula sa ating trigger hanggang dito. Paglabas niya, talagang dito lang siya talaga lalabas. Kaya kakaiba yung aking design na ito. By the way, ano lang yan? Flat bar lang yan. Yan. Okay, so napakalambot kalabitin ng ating goma. Na trigger. At napakadali rin ikasa. Ayan. Wala pang goma nakakabit dyan. Tumatalbog na yung ating pinakabala. Okay, so pagkasa, napakasimple lang. Ayan. Pag lumagitik at gumalaw yun, ibig sabihin, nakalak na yan. Wala na yan. Hindi na yan huhulagpos. Then pagkakalabitin natin, tignan nyo yung kanyang reaction. Ang lakas ng pinabisik. Okay, so isa pa ulit. Okay. So tingnan natin yung ating bala. Ito ay halos pare-parehas yung bala na design ko rito. Okay. So ito lang yung bala na design ko.
Dito ko na nilagay yung tali. Dati dito ko nilalagay, medyo may diferensya ng konti. Minsan nadadamage sa ating trigger mechanism sa loob. Ngayon nilabas ko siya sa trigger mechanism ng ating tali. So yan ang kanyang design. Then isusuksok lang ito sa butas. Yan natin padadaanin yung ating bala. Dito sa butas na ito. Sa daanan ng bala, isusuksok natin. Kasi ano siya, pinaka-guide yan. Hindi yan naangat. Talagang ang function lang niya, dumiretso lang ng pag-ganon. Hindi siya pwedeng umangat. Okay, so ikakasa na natin. So, gaya ng sabi ko, ang pagkakasa niya, napakasimple lang. Kakalabitin lang ito, itutulak lang ng konti, hilahin lang ng konti yung ating pinakabala. Ito yung ating bala. Ayan. Tapos, tulak lang ng konti. Ayan. Lock na kagad yan. Napakadaling ilak. Siya nga pala, nilagyan ko na rin ng tawag dito. Pinaka-brace or pinakasabitan natin para hindi tayo sling, para hindi tayo mahirapan sa pagbibitbit kasi medyo mabigat ito. Medyo mahaba. Siya nga pala ang haba na ito. Mula sa dulo ng ating pinaka-spear gun ay 90 cm hanggang sa sabitan ng goma. Okay, so 90 cm ang ating crossbow. Ang total length niya, yan, mahigit 120 cm, 122 cm ang ating pinaka haba mula sa dulo hanggang sa dulo rin ng bat ng ating crossbow. Ito ay matagal nang naka-stock, mahigit na yata 1 taon. Ngayon ko lang ito magagamit ulit. So, hindi ko alam kung ano na ang magiging function nito. Okay, so for the meantime, magpa-practice tayo. Ang target natin yung nandun sa likuran ko. Okay, mula roon, susukatin natin kung gaano kalayo hanggang dito sa area na to ang aking target. So, gagamit ako ng measuring tape. Okay, so yan ang ating distansya. Siya ay 22 feet mula ron sa ating target. Ayan ang ating target. Siya ay 22 feet. Kita ba? Okay, so 22 feet ang distansya natin mula sa ating pinaka-target. Ang gagamitin nating pinaka-target ay ito. Ito ay white charcoal. Papel lang ito, malambot lang ito. Pero matigas, ibig sabihin, hindi masyadong madadamage ang ating bala. Okay, so ilalagay ko rin itong ating pinaka-target. Tingnan natin kung makakatama tayo. Okay, tingnan muna natin na malapitan yung ating target. Okay, isa nga pala, pagka magta-target shooting kayo, dapat safe yung lugar at saka safe kayo. So, ito ang kanya magiging, ito ang ating magiging target. Ito ang ating white charcoal, then merong plywood na 1/4, then meron din tayong rubber na pang 1 dyan, rubber ito. Then, may plywood uli sa likod para hindi tatago sa ating bala. Okay, so simulan na natin mag-target shooting. So ito ay 22 feet
mula sa ating target. Tingnan natin kung tayo ay tatama. Sana makatama. Okay, so ilo-load na natin ang ating crossbow. Tingnan natin ang magiging performance na ito. Siya nga pala, bago ko makalimutan, ang ginamit ko rito wishbone ay stainless. Ito ay stainless ang ating wishbone. Pero pwede ko rin palitan ito ng tali. Medyo may katigasan ito. Ikasa. Okay, so loaded na ito. Tignan natin ang performance na ito kung makakatama tayo. Tinamaan natin pero hindi bumaon. Sa pang-practice. Napingas lang yung ating white charcoal. Dito yung tama. Ito ang ating white charcoal. Nawarak lang. So dito ang tama. Ayun. Hindi siya tumusok. Ngayon napalitan kaya natin ng yung hindi masyado mawawasak. Mineral water na lang ang tatargetin natin. Tingnan natin para hindi nag-iwa-hiwalay. Okay, this time, plastic bottle lang ang gagamitin natin para hindi siya mababasag, para tumusok talaga yung ating pinakabala. Okay, so iba naman ang tatargetin natin, yung mineral water na yun. Na pupunit kasi yung white charcoal. Hindi masyadong nabaon yung ating bala. So ito yung ating bala. Ikakasaunin natin siya ron. Okay, pag naikasa na natin, saka na natin higpitan yung ating pinaka-karete. Kakasa muna natin. Dito ko lang isasabit sa ating pinaka-crossbow yung ating pinaka-karete o tali. Okay, so kapag medyo maluwang pa, ipihitin lang natin yung ating karete, then ilagay sa isang pin, o sa mga pin na nandito. Okay, so yan. Okay, so safe na uli ang ating tali. Okay na ang kanyang ang pagkakalay, then ikakasana uli natin. Medyo matigas kasi medyo malaki ang aking goma. May karamdaman lang pero matigas pa rin siya kasi okay.
So mula doon sa ating target, yung mineral water na yon ay 22 feet mula rito sa akin nalalagyan natin. Please lang. Okay, so ilo-load ko muna ito at tatargetin na natin yung plastic bottle na yun. Tingnan natin kung makakatama tayo. Okay, loaded na ito. Testing ulit tayo. Okay, so daplis lang. Kala ko daplis lang, sure ball pala. Tignan natin yung tama. Bye-bye natin yung ating yung ating tinamaan. Ano, batak na batak ko. Matibay ito kasi dynamo ito. I mean, braided ang ating ang ating pinaka sinulit. Sapul pala sa gitna ng ating tama yan, no? Akala ko the place kasi tumabingi lang. Pero sapul pala yung ating target. Ito ang tama. Tumama pala. Akala ko the place lang eh. Kasi hindi masyadong stable yung ating nilalagyan kasi nakaganyan siya. Ayan o. Konting tampakuan lang. Gumigiwang agad siya. Kaya ganyan ang tama niya. Okay, so just in case na halimbawa ganito ang ating tinamaan, i-retrieve natin yan. For example, dito yan. I-retrieve natin yan sa ating area. Yan, iwanan muna natin siya dyan. Then, i-retrieve natin yung ating tinamaan. So akala ko kanina daplis lang. Yung pala gitnang gitna. Hindi kasi stable yung ating yung lalagyan ng ating target. Okay, so magsak na. Okay, so makakukuha natin yung ating target kasi ito ay merong may sima ito. So lahat ng mga balang gagawin ko rito, lalagyan ko ng sima para ma-retrieve natin yung ating target. Yan. Yan ang ating pinaka-target kanina. Tagusan yung ating sima. O ang ating pinaka bala.